Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Claybeans TV once again. Well, this time hindi muna travel ang pag-uusapan natin ngayon. Ang topic natin for today is how to make your computer run and boot faster without having the risk of losing your files or data. Well, ito po kasi yung madalas na itanong sa akin ng mga client, lalo na ng mga teacher natin sa Peña Francia Elementary School. Shoutout po sa inyo, and shoutout na rin po pala kay sa school head ng PES na si Ma'am Marilyn Rodriguez. Well, going back sa mga nagtatanong, Kuya Vince, may paraan po ba para mapabilis yung aking computer? Masyado na po kasing mabagal. Yan ang mga karaniwang tanong sa akin. Sa mga ayaw pa magpa-reformat. Siyempre, ayaw nila ng gastos. So, magtatanong sila ng ibang alternatives. Well, yes, may paraan. Bago mo maisip na ipa-reformat yung computer mo, itry muna natin tong method na ituturo ko sa inyo. Pero bago ang lahat, i-welcome po muna natin yung mga bago nating subscriber sa ating YouTube channel. Shoutout po sa inyo, Scorpion Brave, Marvin Raka, aking pinsan, Prohod Action, Bike Tayo, Oscar Rotad, Jorin Santos, at sabayo kong si Lawrence Ijo. And well, syempre, sa ating kaibigan na si Siklista Mo. Shoutout po sa inyong lahat and welcome to our YouTube channel. At kung ikaw ay bago lang na nanonood dito sa ating YouTube channel, just like and share this video and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell. At kung nais mo ma-shoutout sa ating next video or kung may mga question ka, just comment down below sa comment section. So now, let's go intro. So first off, punta muna tayo sa Task Manager. Then piliin natin yung mga startup programs na pwedeng mag-open pagka bukas natin ng computer. Well, dito sa startup, pwede nating piliin at i-disable yung mga programs na sa tingin natin ay hindi naman dapat nagbubukas kasabay ng ating mga computer kapag tayo ay nagta-turn on. Then second step, i-optimize naman natin yung ating system disk o kung saan man nakalagay yung ating system files o yung Windows natin. So para sa ating third step, kailangan nating linisin yung ating mga temporary files. So bali meron tayong tatlong temporary file folders. Una, i-type lang natin yung run, then %, then temp, then % ulit. Then click OK. So yun, so kung makikita nyo, ang dami niyang temporary files. So habang ginagamit natin yung ating mga computer, lalo silang dumadami. Select all lang natin silang lahat, then i-delete natin. In case na hindi siya ma-delete, subukan lang natin ulit. Pag hindi talaga, skip na lang natin at pabayaan na lang natin siya. Then same procedure lang din para dito sa susunod na temporary file folder. Type nyo ulit yung run, type nyo yung temp naman, then okay, tapos continue nyo lang. Then ganun din ulit, select all, then delete. Pagka merong hindi mabura, skip nyo na lang, then okay na. And then sa huling file folder na ating lilinisin, ganun din ang procedure. Just type the run and open, then type nyo prefetch naman, then okay, and then continue. Tapos ganun ulit, select all, then delete. At kapag meron namang hindi mabura,
skip nyo lang, then okay na. So sa ating fourth step, disk cleanup naman ang gagawin natin. Click lang natin yung drive C, then properties, then click natin yung disk cleanup, then sundan nyo lang yung mga nilagyan ko ng check nyo rin yun sa inyo, then i-click nyo yung clean up system files. Then pagkatapos nyang mag-calculate, click OK. At pag talagang sigurado ka na at wala nang atrasan, pwede mo nang pindutin ang delete files. Then magantay lang ng konti at okay na. Next naman natin yung pampabilis ng boot up ng PC, which is the system configuration. I-open natin ang run, then type msconfig, then click OK. Dito sa tab ng general, iwan lang natin siya sa normal startup. Dito naman sa tab ng boot, yung 30 sa timeout, gawin natin siyang 5. And then, click natin yung advanced option. Then, check natin yung number of processors. Then, select natin yung 8. Or, i-check natin kung ano yung highest number ng processor na meron tayo sa ating mga PC. Now, check din natin yung maximum memory. Then, you can click OK. Punta tayo sa tab ng services. Well, ito naman yung mga programs na nagwo-work in background habang tayo ay gumagamit ng ating mga computer. First off, unahin muna natin na i-check yung hide all Microsoft services. Then pwede na natin i-click yung disable all, then click apply, then okay na. So now you need to restart your computer. And in case na magkaroon kayo ng problema upon restart, i-reverse nyo lang yung ginawa natin dun sa tab services sa may msconfig, yung last na ginawa natin. But so far wala naman ako naging problema doing that. So now para naman dito sa huli nating procedure, i-uninstall naman natin yung mga unwanted programs or hindi natin ginagamit na mga programs na naka-install sa ating mga computer. Now go to search bar, then type program, then click add or remove programs. Well, dito naman sa procedure na to, kailangan natin na medyo mag-ingat. Piliin lang natin yung mga program na alam natin na tayo ang nag-install at hindi naman natin talaga na kailangan. At kung hindi nyo kabisado yung mga program o hindi nyo alam kung sino nag-install nyan, better to leave it, kasi baka mamaya si Microsoft ang nag-install nyan, magkakaproblema kayo sa pag-run ng PC nyo pagkatapos nyo gawin to. Now select natin yung program na tatanggalin natin, then click uninstall. Then antayin natin na matapos yung pag-uninstall nya, then proceed na tayo sa susunod na program. Same procedure pa rin, and take note minsan na nag-a-ask siya ng permission to restart. Mas maganda kung i-restart nyo muna para tuluyan siya ma-uninstall. Reminder ulit, be sure to uninstall programs na alam nyo kayo yung nag-install at hindi nyo na talaga kailangan. Dahil sa procedure na ito, pagka in-uninstall mo na yan, wala nang balikan yan. Pwera na lang kung may installer ka ng program na binura mo. Well, now that's it guys for our today's video. Sana ay may naitulong ako sa inyo tungkol sa computer. And don't forget to like and share this video and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para sa ating mga susunod na videos. Thank you guys for watching and God bless.